Dinami kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto'y pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Happy healing morning mga kapatid. Ako po si Dr. Edinel Calvario, ang inyong laging kapatid sa kalusugan. At isa na namang malusog na linggo ng umaga ang sasa inyo sa loob ng isang oras dito po sa ating palatuntunan. Kasama ko ang aking mga paborito. Happy healing morning, Ali. Happy healing morning po. Wow, everybody daw yon. And Chef, happy healing morning. Happy healing morning, Doktora, Ali, at syempre sa ating mga kapatid. Oo. Ngayon pong umagang ito ay problema ng kababaihan ang ating pag-uusapan. May idea ka ba, Chef, tungkol sa myoma? Actually, Doktora, isa yun sa aking gustong alamin tungkol sa myoma. Kasi, syempre, pag meron tayong mga customer o meron akong gustong pakainin, hindi ko alam kung ano po ba yung dapat na ihanda. About wellness chef talaga. Hindi lang sarap ng pagkain, hindi lang yung ganda ng presentation ang inaalala ni Chef Tristan Encarnacion, kundi ang kalagayan, ang kondisyon ng pasyente. Alam mo, Chef, dapat sa ospital ka mag-chef. Kasi nakikita ko sa mga ospital, iba-iba yung klase ng sakit ng pasyente, pero pare-pareho yung pagkain nila. Dapat depende, di ba? Depende po. Sa kondisyon ng pasyente, yung kanyang pagkain. Let food be your medicine and your medicine your food. Yan po ang palagi nating sinusundan na palaging payo ni Dr. Hippocrates, no? Nung unang-unang panahon pa po yan. Ngayon, napakahirap po ng kalagayan ng kababaihan na nakakaranas ng myoma. Panoorin po natin ito. Maraming kababaihan ang nagiging biktima ng myoma, isang uri ng tumor na tumutubo sa muscle tissue ng uterus o bahay bata. Bagamat isang benign growth ang myoma, maaari itong magdulot ng discomfort sa pasyente tulad ng pananakit ng balakang o pelvis, gayon din ang pagkakaroon ng malakas at matagalang pagdurugo. Apektado rin ang pag-ihi at pagdumi, nakakaranas ng abnormal na paglaki ng tiyan at ang masakit na pakiramdam sa panahon ng pagtatalik. Nakakaranas din ang pasyente ng pakiramdam na parang malalaglag ang maselang bahagi ng katawan sa tuwing darating ang buwan ng dalaw. Ang myoma ay tumutubo mula isa lamang sa size na 1 mm hanggang sa mas malaki pa sa 20 cm ang diametro at maaring dumami pa ang bilang ng mga ito sa patuloy na pagtubo. May tinatawag na intramural myoma, submucosal myoma at subserosal myoma. Depende kung saan tumubo ang mga ito sa muscle ng uterus. Sa pag-aaral ng modernong medisina, hanggang sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmadong sanhi kung bakit nagkakaroon ng myoma ang isang babae. Tangi ang sinasabi ng mga manggagamot ay sa panahon ng reproductive years ng kababaihan na de-develop ang myoma. Tinatanggal ang mga tumor ng myoma sa pamamagitan ng operasyon sa ospital. At kung nagiging paulit-ulit na ang pagtubo nito, lalo't nagiging mas madami at malalaki na, ay humahantong na ang gamutan sa tinatawag na hysterectomy o ang pagtanggal ng uterus sa pamamagitan ng operasyon. Samantala, pinapayo ni Dr. E sa mga kababaihan ang pag-iwas sa madalas na consumption ng mga pagkain at inuming maasim at matataas sa uric acid, lalo na sa panahon ng buwan ng dalaw upang makaiwas sa myoma.
Ang pagiging mahiligin sa malalamig na pagkain at iced beverages ay tinutukoy din ni Dr. E bilang karagdagang dahilan ng pagkakaroon ng bukol sa uterus kung ang babae ay marami ng accumulation ng acidity at uric acid sa katawan. Tinutukoy din ni Dr. E ang paghuhugas ng maselang bahagi ng katawan ng babae matapos ang pakikipagtalik bilang contributing factor sa pagkakaroon ng myoma. O ayan boys, napakinggan nyo ang tungkol sa myoma. Ali, pagka merong nanay o ate o tita na may myoma, hindi pwedeng makulit kasi palagi mainit ang ulo kasi masama yung pakiramdam nila, di ba? Opo. So behave lang dapat lagi ang bata. No? Kaya yung mga nanay naman na may myoma, papayuhan din natin, wag naman palo ng palo sa bata dahil may nararamdaman kang masakit sa katawan. Kalma lang po at may solusyon dyan. Ngayon yung tinatanong ni Chef kanina, no, na anong magandang i-prepare na pagkain para sa mga may myoma, syempre yung hydrating na naman. Habang nag-iisip ka ng mga ipiprepare mo mamaya, Chef, avoid lang natin ang mga pagkain na acidic, no? Yung mga maaasim, simula sa mga hilaw na mangga, maasim na pinya, kasama yan sampalok, ayan, sinigang, paksiw, kinilaw, anything with vinegar. Ito po kasi yung mga acidic foods, no? At saka yung mataas din sa uric acid, Chef, na mga mabubutong gulay, lamang loob. Ito po sa natural na paraan ng paggagamutan ang napag-alaman natin na tumutulong para mabilis na lumaki ang bukil, nagiging bukol. At ang bukol, nagiging damukol, Chef. So never nating ipapakain yan, soupy pero alkaline. Diet ang ating ibibigay. Malanilaga? Malanilaga. Malanilaga. So Sige abangan po. namin ang nilaga mo. Sige po, opo. Okay, yan po ay sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Kaugnay po ng ating tinatalakay na problema sa myoma, isa po sa ating mga kapatid na may kondisyon nito ang dumulog po dito sa Hiling Galing. Kondisyon ng myoma, may maidudulot ba? Ilalahad na sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. Hiling Galing. Ako po si Jean Politod. Anak ko po si Angel Kate. Dati po, lawas-pasok po siya sa ospital. Madalas po kasi siyang magkaroon ng ubot sipon, tsaka po tonsillitis. Ano po, mga nakarang araw, hindi ko po pinapansin na madali pa rin po siyang magkaroon ng sakit sa lalamunan. Kasi po, ang hilig niya po ay malamig. Tumabi po siya sa akin nung gabi. Sabi niya, Mama, ayoko po uminom ng gamot kasi po mapait. Anong gusto mo? Gusto ko po, Mama, yung healing oil mo. Massage ko lang. Tapos, gumising po siya kinabukasan. Mama, pwede na ako ulit uminom ng malamig kasi wala na akong sakit sa lalamunan. Ang galing ng Hiling Galing.